visit ko. Ang sabi ko nga, ayokong idadamay ako, ayokong itatapik ako, ayokong sasabihan ako. Umalis na tayo, di ba? Umalis na ako sa grupo ng FLM, nag-withdraw na ako doon. Ngayon, kinabukasan, pinagparatangan ako na ako daw ang humila sa mga vlogger ng FLM. Kaya kumalas. Kung ako man ang humila, ano ba sa tingin nila? Wala bang pag-iisip yung mga vlogger ng FLM? Wala bang pagpapasya sila sa sarili nila? Para sabihin na ako ang kumaladkad, ako ang humila, at ako ang Yan ang mga paratang ng mga yan. Di ba? Unang-una, may utak sila Pablo. May sariling pag-iisip ang bawat mga vlogger. Na si Victoria Vlog, na ako ang naghila sa mga vlogger. Sino ba ako para diktahan ng mga vlogger ng FLM group? Sino ba ako para sundin ang mga yan? Sino ba ako para sundin ang mga yan? Porke nanahimik ako kung ano mga kinukuda ninyo. At yung sinasabi ni Yamatan, lahat daw na nagbigay ng wheelchair, ang nagbigay daw sa akin ay puro FLM. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? Ang dami rin nagbigay na OFW na follower ko. Hindi lang puro FLM ang nagbigay. Yes, may nagbigay ng supporter na FLM ng mga wheelchair, pero sila ang nagkusang magbigay sa akin yan. At lahat ng yan, nandito ang mga resibo. Tapos sasabihin ninyo, hiningian ko ang mga supporter ni FLM? May nagbigay dyan. Ngayon, hindi ko na matanda kung sino-sino nagbigay. Lahat yan, nakaresibo, documented ang lahat ng yan. At lahat ng mga nagbigay ng wheelchair noon, nung panahon ng kaingayan ni FLM na sinasabi niyong supporter, may mga video lahat ako niyan. Porke ba umalis na? Samantalang nung nandiyan kami sa loob, nung todo depensa namin ang putang inang bakulaw ninyong iniidolo nyong yan, nung dinidepensahan namin yan, puro kayo suporta, puro kayo papuri. Ano yun? Na hindi naman namin hinihingi. Akala ko ba ang programa ni FLM, one love, one family? Bakit nagkakalasa ng mga supporter? Pati mga vlogger? Dahil hinahawakan nyo na sa leeg. Inuutusan nyo na ibang vlogger. Ayan, malino yung sinasabi ni Jojo Di Guzman. Yan ang sinasabi ni Jojo. Inuutusan nyo na manghingi ng pera sa mga ibang OFW, ang mga vlogger ng FLM. In fairness naman, ako hindi nyo ako nautusan. But alam niyo hindi nyo ako madidiktahan. Yes, nung mulang pandemic, 2 times ako nakatanggap ng pera kay Francis Leo Marcos. Una, 35,000. At binili ko ng bigas yun. Nandyan din ang resibo. Kahit tawagan natin ang nagdi-deliver ng bigas sa akin dito. Pangalawa, nagbigay siya ng 25,000. Binili ko pa rin ng bigas yun. Ngayon sasabihin ninyo, susumbat ninyo, kung di ba kayo mga gago? Samantalang pala kayo, mga ulul pala kayo. Aminin naman natin o hindi, kaya naman nakipagkaibigan si FLM sa akin dahil lang para gusto niya maikunik ko siya sa taas na hindi ko na magtrabaho ikunik kung sinong demonyo yan. Tapos sasabihin nyo, mag-subscribe kayo dyan. Hoy, mga patay gutom na mga tanga na supporter ni Francis Leo Marquez, na alam nyo naman na hindi Marcos siya, na mukhang ulik ba, nagpapaniwala kayong Marcos? Tang-ina ninyo. Sasabihin nyo, baka kayo dyan, yan ang panakot ninyo. Tapos sasabihin nyo, ganito, ganyan mga umalis, traidor. Bakit? Ang gusto ninyo, puro magaganda sasabihin kay FLM? Tang-ina nyo. Sasabihin ninyo, halos kami nga. Kung ako nga, grabe ang inabot kong pambubuli dyan sa pro-FLM na yan. Sa mga antay. Ano nga hita ko?
Tang ina ninyo. Sasabihin ninyo, pinagkaperahan ko ang grupo ng Francis Leo Marcos? Kung hindi ba kayo mga estupido, mga bugok? Alam niyo, doon sa mga supporter ng FLM, kung kayo'y ka-Facebook ko hanggang ngayon, lumayas na kayo rito. Ha? Lumayas kayo sa friend list ko. Mga hindot kayo. Ha? Ang problema kasi sa amon sa bus ninyo na iniidolo yung tanga, pinagsasabihan na ng abogado na manahimik, wag mag-post sa social media, wag umakyat sa YouTube channel. Ayon, sa sobrang kayabangan, ano ngayon nangyari? Ha? Di lalo siyang nagigipit ngayon ng BGMP. Ha? Hindi lahat ng panahon, hindi lisensya ang pagtulong ni Francis Leo Marcos sa mga kababayan natin para magpagtakpan ang kanyang kawalanghiyaan, para pagtakpan ang kanyang kagaguhan, kaululan. Ha? Ito rin naman ang sinasabi namin dati. Nila Makmak, nila Jojo. Yes, tumulong si FLM. Pero doon sa kaso niya, labas kaming mga sumusuporta sa kanya. Pero ngayon, kayo ang nagbigay ng motibo para magalit sa inyo yung ibang nag-alisan ng mga vlogger. Kaya sinasabi ko sa inyo naman noon pa, huwag niyong pinapakit ang demonyong yan. Di ba? Nasaan yung kayabangan niya? Di ba? Ngayon, ang linaw na sinasabi, di ba? Kaya pala nakakapag-live yan. Kaya pala siya nakakapag-live sa mga YouTube. Ha? Dahil dito sa pinagmamayabang niya. Di ba? Dahil dito sa pinagmamayabang niya na nagbayad siya ng 100,000 peso. Ngayon, hindi ba nakakahiya yan? Di ba? Hindi ba nakakahiya? Para mong pinipendeho ang gobyerno? Di ba ito sinasabi niya? Hindi makakapasok dito yan. Ayo. Pumili. Pabili ka na lang yan. Pabili ka na lang yan. Hindi nga makakapasok dito yan. Itong cellphone na to, nagamit-gamit ko, cellphone to ng deputy. Binayaran ko ng 100,000. Oh. 100,000 cellphone? Para lang makapag-cellphone siya at ang nagmamay-ari pa daw, deputy. Deputy pa daw ang nagmamay-ari. Hindi ba nakakaano yan? Nakakaloka? Ang nagmamay-ari ng cellphone? Deputy ng BGMP. Sino ba ang deputy ng BGMP? Sandali. Ang pagkakaalam ko si Kuwan Eric ba ito? Ang pagkakaalam ko, Eric ang pangalan Na-research ko na Ang deputy warden ng BG. Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niya, ha? Hindi ko alam kung sinong tinutukoy niyang deputy warden ng BGMP. Pero, kung titignan mo sa record ng BGMP, ang tinutukoy doon sa website ng BGMP, ang deputy warden ay walang iba kung hindi ito. Ewan ko na lang kung meron pang tinutukoy na deputy warden, itong Francis Leo Marcos. Sino tong deputy warden? Sino ang tinutukoy ni Francis Leo Marcos na deputy? Kung deputy warden man ang tinutukoy mo, ang alam kong deputy warden ng Manila City Jail Annex Building ng Bagong Diwa ay walang iba kung hindi si deputy warden Aris Aquino. Siya ba ang tinutukoy mo? Francis Leo Marcos? Doon sa sinasabi mo na binayaran mo ang deputy? Sino ba ang deputy tinutukoy mo? Kasi ang deputy ng Manila Annex, Manila City Jail ay iisang tao lang. Sino ang deputy tinutukoy mo ngayon? Sinong deputy yan? Kaya ka ba nakakapag-cellphone? Hindi ko po sinasabi na si Eric Aquino ang tinutukoy mo. Ang sabi mo kasi deputy ang binayaran mong cellphone. Ngayon, nag-research ako, ang deputy warden ng Manila City Jail Annex Building ay walang iba kung hindi si deputy warden Eric Aquino, Aris Aquino. Now, linawin mo kung sinong deputy binayaran mo. Sabi mo 100,000 ang binigay mo para lang makapag-cellphone ka. Sinong deputy yan? Dahil dito sa pinagmamayabang niya
na nagbayad siya ng 100,000 peso. Ngayon, hindi ba nakakahiya yan? Di ba? Hindi ba nakakahiya? Para mong pinipendeho ang gobyerno? Di ba ito sinasabi niya? Hindi makakapasok dito yan. Ayo. Itong cellphone na to, nagamit-gamit ko, cellphone to ng deputy. Oh. Binayaran ko ng 100,000. Oh,